noong unang bahagi ng April 2021 sa Houston, Texas, na tahanan ng ikalawang pinakamalaking komunidad ng mga Vietnamese American sa Estados Unidos. Isang babaeng Vietnamese na nagngangalang Lian Chi ang nagpost ng isang kakaibang status sa Facebook. Ang mga salitang iyon ay tila isang tahimik na panawagan para sa saklolo. Kung bigla na lang akong mawala, hindi mahanap o kung matagpuan akong patay, pakiusap, imbestigahan ninyo ang aking asawa. Para sa mga nakabasa nito, maaaring magmukha itong biro o isang dramatikong pahayag na karaniwang lumalabas sa gitna ng away mag-asawa. Ngunit kakaunti ang nag-akala na ito ay magiging isang nakakapangilabot na hula ng trahedyang malapit ng maganap. Ang tiyahin ni Lian Chi, si Simon Lu, na regular na nakikipag-ugnayan sa kanyang pamangkin, ang unang nakapansin na may mali. Biglang huminto ang lingguhang tawag sa telepono at hindi na sinasagot ang mga mensahe. Sinubukan ni Simon na alalahanin ang kanilang huling pag-uusap. Tila pagod at balisa si Lian Chi noon. May isang hindi magandang nangyayari sa kanyang pagsasama. Ngunit nag-aalangan si Lian Chi at hindi pa handang ibahagi ang lahat ng kanyang mga lihim. Habang natatapos ang April at wala pa ring balita mula sa kanyang pamangkin, lalong tumindi ang kaba ni Simon. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa. Noong April 28, 2021, sa gitna ng matinding pag-aalala, nagpasya si Simon Lu na makipag-ugnayan sa Harris County Police Department. Nangangatog ang kanyang boses habang iniulat ang hindi karaniwang kawalan ng komunikasyon sa kanyang pamangkin sa loob ng ilang linggo. Agad na nakita ng mga opisyal ang seryosong sitwasyon at mabilis na nagpadala ng patrol unit para mag-imbestiga. Nang hapon na iyon, may kumatok sa pinto ng bahay sa hilagang kanluran ng Houston kung saan nakatira si Lian Chi at ang kanyang asawa. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto, naggulat ang mga pulis nang makaharap ang isang babaeng hindi nila kilala. Ipinakilala ng babaeng ito ang kanyang sarili bilang dating asawa ni Curtis Holiday, ang asawa ni Lian Chi. Ang kapansin-pansin pa, karga niya ang isang 4 na taong gulang na batang babae, ang anak ni na Curtis at Lian Chi. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Lian Chi, bakas sa mga mata ng dating asawa ang pagkalito at pag-aalinlangan. Alanganin niyang ipinaliwanag na nakiusap si Curtis na bantayan muna ang bata dahil kailangang umalis ni Lian Chi para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Ang malapo at hindi kapanipaniwalang sagot na ito ay nagtaguyod ng hinala sa isipan ng mga pulis. Isang natural na tanong ang lumitaw. Anong ina ang iiwan ang kanyang maliit na anak sa dating asawa ng kanyang mister nang walang sapat na dahilan? Dahil sa kitang-kitang kawalan ng luhika sa sitwasyon, gumana ang profesional na instinct ng mga investigador. Malinaw nilang naramdaman na may masamang nangyari. Agad na ipinarating ang impormasyon sa istasyon ng pulisya at isang pangkat ng mga eksperto ang itinalaga upang suriin ng mas malalim ang misteryosong pagkawala na ito. Lahat ng detalye ay tumuturo sa isang nakapapahalang konklusyon. Hindi ito isang planadong pag-alis. Kung talagang nagpasya si Lian Chi na iwan ang kanyang pamilya, bakit niya iiwan ang lahat ng kanyang mahahalagang kagamitan? Bakit hindi niya dinala ang kanyang sasakyan? Lalong lumalim ang hinala ng mga investigador. Lumawak ang pagsisiyasat sa nakapalibot na lugar. Nang tanungin ang mga kapitbahay, lahat sila ay nagpahayag ng gulat at pag-aalala nang malaman ang pagkawala ni Lian Chi. Naalala nila ang huling pagkakataon na nakita nila ito noong unang bahagi ng April, kung kailan normal pa siyang nakikita sa paligid. Kapansin-pansin na wala ring nakarinig ng anumang sigawan o away mula sa bahay ng mag-asawa. Walang kakaibang ingay o kahina-hinalang pangyayari ang naitala sa oras na iyon. Samantala, ang testimonya ng dating asawa ay lalo pang nagpagulo
at nagbigay ng mas maraming katanungan sa sitwasyon. Ilang linggo bago ang insidente, tumawag si Curtis sa kanyang dating asawa nang may bakas na pag-aalala at nakiusap na alagaan muna ang kanilang anak. Sinabi niya na umalis ng bahay si Lianchi at masyado siyang abala sa trabaho. Ngunit ang paliwanag na ito ay nagluwal ng mga seryosong katanungan. Kung biglang nawala ang kanyang asawa, bakit hindi niya iniulat sa pulisya? Bakit hindi niya tinawagan ang pamilya nito sa Vietnam o ang sinuman sa kanilang malalapit na kaibigan? At bakit sa dating asawa pa niya ipinagkatiwala ang kanilang anak? Dahil sa mga kontradiksyong ito, mas pinalalim ng mga investigador ang pagsusuri sa background ng mag-asawa. Sinuri nila ang mga records, ang relasyon ni Lianchi at Curtis at ang mga posibleng problema sa kanilang pagsasama. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Lizzie Lianchi. Isinilang sa Vietnam noong 1990 sa isang middle class na pamilya. Noong 2015, nakilala niya si Curtis Allen Holiday sa pamamagitan ng WeChat. Malaki ang agwat ng kanilang edad. Isinilang si Curtis noong 1961, kaya 54 years old na siya nang magtagpo sila, habang 3 dekada ang tanda kay Lianchi. Si Curtis ay matangkad, mahinahon, at kumikilos na tila isang taong punong-puno ng karanasan. Lumaki siya sa Texas, nagsilbi sa militar noong kabataan at kalaunan ay naging negosyante. Mayroon siyang negosyo ng mga household goods. May matatag na kita at sariling bahay sa Houston. Para kay Lianchi, mukhang matagumpay at maaasahan si Curtis. Bagamat alam niyang may dating asawa na ito at mas matanda sa kanya, tinanggap niya pa rin ito. Lumalim ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga mensahe at mahabang video calls hanggang sa iwan niya ang Vietnam at lumipat sa Estados Unidos upang magsimula ng bagong buhay kasama ang lalaki. Pagkarating sa suburban Houston, lumipat si Lianchi sa bahay ni Curtis at tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo. Ayon sa mga kaibigan, mabilis siyang natuto ng Ingles at madaling nakapag-adjust. Noong 2016, isinilang niya ang kanilang anak na babae. Sa edad na 25, habang nasa banyagang bansa, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagpapalaki ng anak at pagbuo ng pamilya. Noong 2019, opisyal na silang nagpakasal. Ang kanilang mga larawan sa Facebook ay nagpapakita ng isang masayang buhay na hinahangaan ng marami. Ngunit kalaunan ay natuklasan ng mga investigador ang ibang mukha ni Curtis. Inilarawan siya ng mga malalapit sa kanya bilang manipulative, mainit ang ulo at hindi mo mahulaan ang ikikilos. Sa relasyon nila ni Lianchi, itinuring niya umano itong parang ari-arian sa halip na isang kapantay na katuwang. Dahil sa kanyang sitwasyon bilang bagong imigrante, si Lianchi ay lubhang vulnerable. Umaasa siya kay Curtis sa aspetong pinansyal, legal at panlipunan. Wala siyang sariling kita at walang malakas na support network. Naniniwala ang mga investigador na ang kawalan ng balansing ito ang nagbigay daan kay Curtis upang kontrolin at manipulahin ang asawa. Matapos ang biglaang pagkawala ni Lianchi at ang kanyang nakapanindig balahibong post sa Facebook, nagsimulang maghinala ang mga pulis sa isang mas seryosong krimen. Masusing ihinalughog ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa. Ang bahay ay tila sobrang linis. Walang bakas ng dugo o palatandaan ng pagkikipaglaban. Ngunit ang mismong kondisyon ng bahay ang nagpataas ng hinala. Naisip ng mga investigador na baka profesional na nilinis ang mga ebidensya. Kumuha sila ng iba't ibang gamit para sa forensic testing. Dinala si Curtis Allen Holiday para sa pagtatanong. Nalaman ng mga pulis na wala siya sa bahay nang unang dumating ang mga otoridad dahil meron siyang court-issued restraining order. Dati na siyang kinasuhan ng domestic violence
at ipinag-utos ng korte na bawal siyang makipag-ugnayan kay Lianchi. Dito lumabas ang isa pang kontradiksyon. Kung bawal siyang makipag-ugnayan sa asawa, paano niya na lamang umalis ito ng bahay? At paano niya nautusan ang kanyang dating asawa na alagaan ng kanilang anak? Natuklasan din na ilang beses nang nilabag ni Curtis ang restraining order. Noong May 5, 2021, muli siyang inaresto. Nangangahulugan ito na nakulong siya 1 buwan matapos mawala si Lianchi noong unang bahagi ng April. Para sa mga investigador, ang timing na ito ay masyadong crucial para balewalain. Dahil dito ang kaso ay opisyal ng naging investigasyon para sa pagpatay o murder. Dahil nasa kulungan na si Curtis, nagkaroon ng pagkakataon ang mga pulis na halughugin ang kanyang mga ari-arian nang walang pangambang may maitatagong ebidensya. Nakatuon sila sa kanyang business property sa 5800 West Samo Houston Parkway North, isang warehouse at discount store kung saan araw-araw nagtatrabaho ang mag-asawa. Noong May 6, 2021, bitbit ang search warrant. Pinasok ng forensic team ang warehouse. Sa loob ay may mga salansan ng gamit sa bahay at mga paninda na parang karaniwang imbakan lamang. Ngunit isang detalye ang agad na kumuha sa atensyon ng mga investigador. Sa gitna ng warehouse, may isang malaking freezer. Hindi tulad ng maalikabok at lumang paligid. Ang freezer ay mukhang bago pa. Malinis ang ibabaw nito at walang sira. Kaya, kitang-kita ito kumpara sa ibang gamit. Nagtaka ang mga pulis kung bakit may bagong freezer doon na tila hindi naman kasama sa mga itinitinda. Dahan-dahang lumapit ang team. Isang investigador ang dahan-dahang nag-angat ng takip. Sa loob ng freezer, sa ilalim ng makakapal na yelo, ay matatagpuan ang katawan ng isang babae. Ang bangkay ay maingat na binalot sa maraming patong ng plastik. Dahil sa sobrang lamig, sub-zero temperature, tuluyan ng naging yelo ang bangkay at isang manipis na layer ng frost ang bumalot sa balat nitong kasing putla na ng kamatayan. Bagamat medyo nagbago ang anyo ng mukha ng biktima dahil sa epekto ng matinding lamig, ang mga pagkakakilanlan nito ay malinaw pa rin para matukoy ng mga investigador. Ito nga ay si Lianchi, ang babaeng matagal na nilang hinahanap. Natahimik ang lahat sa pinangyarihan ng krimen. Sa loob ng ilang sekundo, agad na sinil ang lugar at nagsimulang kumuha ng larawan at ebidensya ang mga forensic technician. Ang freezer ay naging isang crucial na ebidensya. Maingat itong silyado para dalhin sa laboratorio upang makatulong sa investigasyon. Ang forensic team mula sa Harris County Institute of Forensic Sciences ay mabilis ding pinakilos upang magsagawa ng pagsusuri sa mismong araw na iyon. Sa simula, kinumpirma nilang ito ay isang homicide, isang aksidente o natural na kamatayan. Gayunpaman, naging napakahirap tukuyin ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Dahil nagyelo ang katawan, nagbago ang kondisyon ng mga soft tissue. Walang nakitang malubhang sukat o sinyalis ng pagkalason ang forensic pathologist sa mga ginawang pagsusuri. Ilang maliliit na pasa lamang ang nakita sa katawan na nagpapahiwatig na ang biktima ay maaaring pinatay sa pamamagitan ng sakal o pagpigil sa paghinga o suffocation. Sa huli, napagpasyahan ng forensics na hindi matutukoy ng may katiyakan ang sanhi ng kamatayan. Ngunit abate sa konteksto at mga klinikal na senyales, itinalaga nila ito bilang premeditated murder o planadong pagpatay. Habang nakatuon ng forensic team sa pagsusuri ng katawan, nagsimula naman ang ibang mga investigador sa pagkalap ng ebidensya laban kay Curtis. Ang pagripaso sa mga financial records at kasaysayan ng pagbili ni Curtis ay naglapas ng mga nakakagulat na resulta. Nakatago sa tumpok ng mga dokumento ng transaksyon ang isang resibo para sa pagbili ng isang malaking freezer
noong April 4, 2021. Isang araw lamang matapos huling makitang buhay si Lianchi, bumili si Curtis ng katulad na freezer na ginamit sa pagtatago ng kanyang bangkay. Para sa mga investigador, lumilitaw na ito ay planado o kaya ay ginawa agad matapos ang krimen. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa tindahan ng mga gamit sa bahay kung saan binili ang freezer at nirepaso ang CCTV footage. Malinaw na nakita sa video si Curtis Holiday. Mag-isa siya sa tabi ng bagong freezer at siya mismo ang nagkarga nito sa kanyang truck. Ang footage ay hindi nagpapakita ng isang ordinaryong pagbili. Sa halip, ang kanyang mga galaw ay tila nagmamadali at may tiyak na layunin. Para sa mga investigador, ito ay naging kritikal na ebidensya. Kinumpirma nito na bumili si Curtis ng freezer agad-agad matapos mawala ang kanyang asawa, na nagpapahiwatig na sinusubukan niyang itago ang isang krimen sa halip na hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Sinuri ng mga investigador ang digital evidence mula sa mga telepono ni Curtis at Lianchi. Ang mga kumpanya ng telecommunication ay nagbigay ng cell tower location data noong mga araw sa paligid ng pagkawala ng biktima. Ang resulta ay nagpakita ng isang mahalagang detalye. Noong gabi ng April 3, 2021, ang parehong telepono ay natuntun sa ari-arian ng negosyo ni Curtis. Kinumpirma nito na magkasama sina Curtis at Lianchi sa bodega ng gabing iyon. Matapos ang sandaling iyon, hindi na nagpakita ng anumang aktibidad ang telepono ni Lianchi. Wala nang tawag, mensahe o signal na naitala. Ito ay malakas na sumuporta sa teorya ng mga investigador. Naniniwala sila na alinman sa nilinlang o pinilit ni Curtis si Lianchi na pumunta sa bodega, kung saan ang isang pagtatalo ay nauwi sa karahasan. Pinaghihinalaan ng mga investigador na pinatay niya ito roon at bumili ng freezer kinabukasan upang itago ang bangkay. Isa pang malaking piraso ng ebidensya ang nagmula sa isang Facebook post na ibinigay ng tiyahin ni Lianchi. Nakuha ng mga investigador ang orihinal na mensahe na isinulat mismo ni Lianchi. Ayon dito, ang pangalan ko ay Lizzie Lianchi. Kung bigla na lang akong mawala o kung matagpuan akong patay, pakiimbestigahan ang aking asawa. Maraming beses na niya akong pinagbantaang papatayin, lalo na ngayong panahon na nagdidiborsyo kami. Sa mensahe, isinama rin ni Lianchi ang kanyang buong pangalan, petsa ng kanyang kapanganakan, address sa Houston, pangalan ng kanyang asawa, at pangalan ng kanilang anak para sa layunin ng pagkakakilanlan. Para sa mga investigador, ang post na ito ay isang direktang babala bago ang kanyang kamatayan. Ipinakita nito na may takot si Lianchi na sasaktan siya ni Curtis habang nasa proseso ng diborsyo. Nakalap din ng pulisya ang mga pahayag mula sa mga saksi. Kinumpirma ng isang saksi na huling nakitang buhay si Lianchi noong April 3, 2021. Tugma ito sa timeline na binuo ng mga investigador. Tumistigo rin ang dating asawa ni Curtis na noong simula ng Abril, bigla ang nakiusap si Curtis na alagaan ng kanyang anak. Sa katwirang umalis daw ng bahay si Lianchi kasama ang ibang lalaki. Naniniwala ang mga investigador na bahagi ito ng kanyang pagtatangkang gumawa ng maling kwento matapos mawala si Lianchi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isinaalang-alang din ng pulisya ang posibilidad na may mga kasabwat si Curtis sa nangyari. Bagamat tila kakatuwa ang pagtulong ng dating asawa ni Curtis sa pag-aalaga ng bata, walang nahanap na ebidensya ang mga investigador na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Absuelto rin sa anumang hinala ang mga empleyado ng tindahan at mga kaibigan ni Lianchi. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang iisang tao, si Curtis Allen Holiday. Nanatili si Curtis sa kulungan ng walang piyansa dahil sa paglabag sa restraining order.
Noong una itinanggi niya ang lahat. Iginiit na siya ay inosente at nagpanggap pa na nag-aalala sa kanyang nawawalang asawa. Ngunit matapos i-anunsyo ng pulisya na nahanap na nila ang bangkay ni Lianchi, nagbago ang kanyang kwento. Biglang ikinatuwiran ni Curtis na nagpakamatay daw si Lianchi sa bodega at nagpanik lamang siya kaya itinago ang bangkay sa freezer. Hindi naniwala ang mga investigador. Noong panahong iyon, napakatibay na ng mga ebidensya laban sa kanya. Gamit ang mga pahayag ng saksi at pisikal na ebidensya, muling binuo ng mga investigador ang mga pangyayari bago ang krimen. Noong April 3, 2021, nagising si Lianchi at naghanda ng agahan para sa kanyang anak. Noong araw na iyon, balak niyang sabihin ng malinaw kay Curtis na gusto na niyang makipagdiborsyo. Bago ito gawin, nag-post siya ng mensahe sa Facebook para humingi ng tulong na kalaunan ay naging isang nakakapangilabot na papala bago ang kanyang kamatayan. Bandang tanghali tinawagan siya ni Curtis. Direktang sinabi ni Lianchi na gusto na niya ng diborsyo. Sinabi pa niya na mayroon na siyang ibang karelasyon sa pag-asang hahayaan na siya ni Curtis na makaalis ng payapa. Sa halip, naggalit ito ng husto. Sumigaw ng mga banta sa telepono at nagpapala na hinding-hindi niya ito lulubayan kung iiwan siya nito. Dahil sa takot na marinig ng mga kapitbahay, tinapos ni Lianchi ang tawag. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya sa kanyang Aunt Simon at nagpahiwatig na nagiging mapanganib na ang sitwasyon at maaaring kailanganin niyang umalis muna ng bahay. Pinayuhan siya ni Simon na tumawag sa pulisya kung pagbabantaan ni Curtis ang kanyang buhay. Ngunit nag-atubili si Lianchi. Nahaharap na noon si Curtis sa mga kaso sa korte para sa naunang pananakit at natatakot siyang lalong gumulo ang sitwasyon. Binalak niyang maghintay pa ng ilang araw bago umalis kasama ang kanyang anak. Samantala, nangingibabaw ang galit ni Curtis. Kinalaunan ng araw na iyon, tinawagan niya si Lianchi at pinapunta sa bodega upang ayusin ang lahat ng minsanan. Dahil gustong ayusin ang sitwasyon sa mapayapang paraan, pumayag si Lianchi. Gabi na noon nang magmaneho siya patungo sa bodega. Tahimik ang lugar. Tanging malalabong neon lights lang ang nagbibigay ng liwanag. Naghihintay na si Curtis sa loob. Naniniwala ang mga investigador na kinumpronta ni Curtis si Lianchi tungkol sa diborsyo at pinaratangan itong iiwan siya para sa ibang lalaki. Mabilis na lumala ang pagtatalo. Bago pa makapagpaliwanag si Lianchi, inatake na siya ni Curtis. Ayon sa reconstruction ng mga taga-usig, dinaig at sinakal niya ang biktima habang nag-aaway. Nang mapagtantong patay na ito, nagpanik si Curtis. Naniniwala ang mga investigador na kinaladkad niya ang bangkay sa isang sulok ng bodega at pansamantalang itinago sa loob ng isang malaking karton bago umalis ng lugar. Nang gabi ring iyon, nagmaneho si Curtis sa isang 24-hour na tindahan ng appliances at bumili ng isang malaking freezer. Bago magbukang liwayway, bumalik siya sa bodega. Binalot ang katawan ni Lianchi sa plastic at duct tape, isinaksak ang freezer, binabaan ang temperatura at inilagay ang bangkay sa loob. Pagkatapos ay nilock niya ang freezer at itinulak ito sa gitna ng ibang mga paninda sa bodega at bahagyang itinago gamit ang mga nakasalansang karton. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Curtis na pagtakpan ng krimen. Sinabi niya sa kanyang dating asawa na umalis si Lianchi at nakiusap na alagaan ang kanilang anak. Nagsinungaling din siya sa mga kaibigan at sinabing biglang bumalik si Lianchi sa Vietnam dahil sa mga problema sa pamilya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng tindahan at sinabi sa mga customers na wala ang kanyang asawa dahil kumukuha ng mga paninda. Binalak ni Curtis na itago muna ang bangkay
bago ito itapon sa ibang pagkakataon. Ngunit minaliit niya ang pag-aalala ng mga taong malapit kay Lianchi. Bandang dulo ng April, napansin ni Aunt Simon na may mali at nakipag-ugnayan sa pulisya. Doon nagsimulang gumuho ang plano ni Curtis. Noong May 5, nang tanungin siya ng pulisya, patuloy pa ring iginiit ni Curtis na kusang umalis si Lianchi. Ngunit kinalaunan ay inaresto siya dahil sa paglabag sa restraining order. Sa puntong iyon, naniniwala pa rin si Curtis na makakalusot siya dahil wala pang nakakahanap sa bangkay. Binalak din niyang ikatuwiran na nagpakamatay si Lianchi at itinago lamang niya ang bangkay dahil sa takot sa mga legal na problema kaugnay ng restraining order. Ngunit winasak ng mga ebidensya ang kanyang kwento. Noong July 2021, opisyal na sinampahan si Curtis Allen Holiday ng first-degree murder. Noong July 14, 2021, inaprobahan ng isang grand jury sa Harris County ang sakdal matapos suriin ang mga ebidensya. Inilipat si Curtis sa isang detention facility nang walang piyansa habang umuusad ang kaso. Matapos ang halos 4 na taon, noong tag-init ng 2024, sa wakas ay nakarating ang kaso sa korte. Iniharap ng mga taga-usig ang mga ebidensya kabilang ang kasaysayan ng mga banta at pang-aabuso ni Curtis, ang babala ni Lianchi sa Facebook, ang pagpili ng freezer, testimonya ng mga saksi at ang pagtatago ng bangkay. Ipinangatuwiran nilang sadyang pinatay ni Curtis ang kanyang asawa at maingat na sinubukang itago ang krimen. Kumuha si Curtis ng abogadong si Dick DeGorin na kilala sa paghahawak ng malalaking kasong kriminal. Nakatuon ang depensa sa paglikha ng duda tungkol sa eksaktong sanhi ng kamatayan. Ikinatuwiran ng kanyang mga abogado na walang direktang ebidensya na nagpapatunay na pinatay ni Curtis si Lianchi. Ang layunin nila ay hindi para patunayang inosente siya, kundi para maiwasan ang pinakamabigat na sentensya. Bago opisyal na nagsimula ang paglilitis noong June 10, 2024, nagkaroon ng plea agreement ang magkabilang panig. Pumayag si Curtis Allen Holiday na umaming guilty kapalit ng 15 years na pagkakakulong. Bilang kapalit, sumang-ayon ang mga taga-usig na hindi na maghahabol ng iba pang kaso o humingi ng mas mabigat na parusa. Noong July 19, 2024, ginanap ang sentencing hearing sa korte ng Harris County. Humaharap si Curtis sa korte na nakakahel na uniforme ng bilanggo at hindi nagpakita ng emosyon. Dahil umamin na siya, wala nang naganap na buong paglilitis. Formal na tinanggap ng hukom ang plea agreement at hinatulan siya ng 15 years na pagkakakulong. Marami ang nakaramdam na masyadong magaan ang parusa base sa brutalidad ng krimen. Ilan sa mga kamag-anak at kaibigan ni Lianchi ang napaiyak sa loob ng courtroom sa paniniwalang hindi sapat ang parusa para sa nangyari. Ang pamilya ni Lianchi ay kinatawa ng pangunahin ni Aunt Simon. Matapos ang pagdinig, tahimik siyang lumabas ng korte nang hindi nakikipag-usap sa mga reporters. Bakas sa kanya ang matinding pighati. At ito ang naging huling kinalabasan ng kaso laban kay Curtis Allen Holiday. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!